Bitin ka ba sa pag-aaral mo? Sablay na ba ang pangarap mo? Kapos na ba ang kaperahan mo? Halika na, umakyat na tayo. Ako po ang inyong tito, Boboy Sihuko ng TESDA. Every week ay magsasalaysay ako sa inyo ng true-to-life story ng tagumpay. May common denominator ang kanilang buhay. Ang mga ito ay dramatic dahil sa kanilang kahirapan. Welcome sa storya ng kahirapan at sa kanilang naging hagdan ng tagumpay. Kaya magladla na ladera. Ang ating true-to-life story ay tungkol sa buhay ni Jennifer Sarmiento ng Quezon City. Bunso si Jennifer sa 3 magkakapatid. Ang panganay niyang kapatid na si Cherry ay nakapag-asawa ng mayaman. Naging problema naman ng kanyang ama na isang insurance underwriter ang panggitna niyang kapatid na si Mario. Panoorin natin ang kanyang true-to-life story. Sabon? Shampoo? Bakit ito lang? Hindi niyo na ako pakakainin dito. Eh, yan lang ang kaya ko eh. Ang ibig niyo sabihin, hindi niyo ako mabibigyan ng pera? $100? Saan makakarating to? Pamasahe na lang ang naiiwan sa akin, Mario. Anak mo. Oh, kumusta na yung kasa mo? Sabi nung abogado sa PAW, pwede daw maareglo yung misis ng napatay ko. Pero 100,000 yung hinihingi. 100,000. Ayoko kung ano magagawa ko. Pero hindi ako nangangako, ha? Tay, kailangan mong gawa ng paraan. Di lumapit ka kay Ate Cherry. Naku, Ate Cher. Wala yun. Kinausap ko na yun. Ang gusto niya, dalaing ka. Dalain? Oh, Baka walang kwentang kapatid niya. Paglaya ako dito, tinan mo. Nandito ka na nga sa loob ko. Ano-ano pa pinagsasasabi mo. basta! Hoy, Jennifer! Asan ang magaling mong ama? Ha? Kakaalis lang po, Mrs. Cordero. Iniwan ba niya yung 3 buwang utang niya sa akin dito sa apartment? Hindi po eh. Lintik na buhay nito. Kailan niyo binabalak na magbayad, ha? Ha? Ano ba? Pasensya na po, Mrs. Cordero. Hindi pa kasi nakukuha ni tatay yung komisyon niya eh. Komisyon! Tuwing pupunta ako rito, kinakatuwiran ninyo yung komisyon na yan. Kung kayo ay hindi kaya magbayad, sabihin niyo na sa akin kagad. Mrs., pasensya na po talaga. Ay, nako, tama na yan. Ayoko nang marinig yung sasabihin mo. Sabihin mo diyan sa ama mo na babalik ako sa susunod na linggo. Ihanda niya ang pambayad. At pag hindi ako nakasingil, palalayasin ko kayo! Naintindihan mo? Wisit! Yung pala naman eh. Pinalalayas na tayo dito sa apartment nito. Opo, tay. Ay, nako. Sigaw na sigaw kanina. Di lang matanda yun eh. Anak, tandaan mo ha. Pag ang tao mahirap, hindi pwedeng balat sibuyas. Tatanggapin Tay! lang natin. Ano? Sumusobra na siya. Ay, ano magagawa natin na siya may-ari ng bahay na ito? Di tatanggapin natin. Hindi tayo pwede tanggap ng tanggap, tay. Naku, hindi pwede. Yan Nga ang... pala, sana yung pera ang makukuha niyo sa kumpanya? Ay, short sa cash sa opisina. Kaya hindi maibigay ang komisyon ko. Short sa cash? Alam niyo, tay, bukas, maghanap na ako ng trabaho. Trabaho?
Anong trabaho makukuha mo eh? Katatapos mo lang ng high school. Iyan, kailangan mo. Ikaw ba yung nag-apply ng trabaho? Ako po yung mag-a-apply. Ikaw ba yun? Kayo po ba yung manager? Marunong ka bang manahe? Hindi po eh. Kasi kailangan namin dito mananahe kasi garment factory ito eh. Eh, madali naman po ako matuto. Ay wala kaming panahong magturo ng pananahe kasi busy kami. Sir, wala namang ibang paraan kasi kailangan ko po talaga ng trabaho ngayon. Okay, mabibigyan kita ng trabaho kung papayag ka. Talaga po. Kung papayag kang maging syota ko. Dahil ako manager dito eh. Di bale na lang ho. Sige po, una na po ako. Jennifer! Pag nagbago ang isip mo, bumalik ka lang. May trabaho ka na. Hello, good morning po, Mrs. Paune. Oh, Mang Enteng, mabuti napatawag ka. Opo, nga po. Ito tukol po dun sa coverage nyo. Kailangan na raw po daw bayaran yung tumatakbong fourth quarter. Paano? Gusto nyo punta ko kayo riyan? Mang Enteng, talagang gusto kita ipatawag tungkol sa akin insurance. Gusto nyo dagdagan ang coverage nyo? Hindi, gusto ko na ipatigil ang akin siguro. Mrs. Paune, nakakaisang taon pa lang naman ang coverage nyo eh. Wala na akong magagawa. 1 buwan na nasa ospital ang mister ko. Wala na akong ibabayad. Kaya kailangan namin ng malaking halaga para sa sakit niya. Ako naman, ma'am. Sayang naman kung... Mang Enteng, alam ko ang kakalagahan ng insurance. Kaya lang, Mang Enteng, talagang kailangan namin ng pera. Wala na ako ibabayad yan. Kaya ipatitigil ko na lamang. O sige, Mang Enteng, pasensya na po kayo kasi need ko po talaga ang pera eh. Sige po, salamat po. Masipag na insurance agent ang ama ni Jennifer. Ngunit maliit lamang ang nakukuha nitong kliyente kung kaya't maliit din ang komisyon na kanyang natatanggap. Uy, Jenny! Eto, pasok na ako sa school. Ikaw? Ikaw ba nakakapasok? Uy, ano ka ba? Pareho lang tayo, di ba? Hindi nga rin ma-afford ng parents kong pagpatuloy ang college ko. Kaya nagkaroon ako ng ibang alternative. Ano alternative to? Nag-aaral ako sa ladderized education ng TESDA ngayon. Ano yung ladderized education? Hindi ba ang gusto natin pagdating ng college, kukuha tayo ng hotel and restaurant management na course? O nga eh, di ba pareho tayo ng ambisyon? Oo, di ba? Yun. Ang unang job platform sa ladderized education ay housekeeping. Pagkatapos ng housekeeping, pwede ka na makapagtrabaho agad sa mga hotels. At syempre, pag nagtatrabaho ka na, maaari kang makapag-ipon. O kaya, papasok ka sa kursong commercial cooking habang nagtatrabaho ka. At dahil tapos ka na ng cooking, aakit rin yung trabaho mo sa hotel? Tama ka, Jenny. At ang lalong maganda dyan, kapag nakumpleto mo na lahat ng job platform, pagpasok mo sa HRM na course, 4th year ka na agad. Ba't naman lumundag ng 2 taon? Kasi kapag kinumpleto mo nga yung 5 job platforms na yan, bawat kurso may mga units na credited sa'yo. So kaya kung ako sa'yo, sa TESDA ka na rin mag-aral, sobrang mura ang tuition. Sige, Mina. Kung may pera na ako pang enroll, kukontakin na lang kita. Oh sure, sige, kontakin mo lang ako. Hoy, Clemente, mabuti naman nandito ka.
Siguro naman magbabayad ka na. Ay, mapuho muna kayo, Mrs. Ay, hindi na. Nagmamadali ako. Akin ang bayad mo. Ay, Bilis. baka ho sa makalawa. Magkakapera. Ay, lintik. Hindi na pwede yun. Hindi ba ang usapan natin magbabayad ka? Oh, wala nga ho akong pera ngayon eh. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat na nangungupahan dito sa apartment ko, ikaw ang sakit ng ulo ko. Mrs. Ang problema ho, hindi ko pa po nakukuha yung komisyon ko eh. Komisyon? Puro ka komisyon! Lagi mo na lang sinasabi ang komisyon mo. Konsumisyon sa akin! Dahil hanggang ngayon hindi ka nagbabayad. Alam mo, Clemente, sa susunod na pagbabalik ko rito, kailangan may bayad ka sa akin. Ha? Buwisit! Ay, walang hiya talaga yung babaeng yun. Hindi lang ako nagpigil. Upahan ko na yun. Pasensya na, anak. Pasensya na. Gagawa tayo ng paraan. Uy, siya nga pala tay. Si Mina, yung kaklase ko nung high school. Oh, College siya ngayon. oh. Nagkwento siya sa akin tungkol sa ladderized education. Ano yun? Salamat ha. Thank you. Lolo Enteng! Ay, naku, Arlene. Apo ko. Bakit po ngayon lang kayo? Eh, okay lang yun. Na-miss din kita eh. Kailan babalik ang daddy mo? Hindi ko po alam eh. Halika sa loob. Magandang umaga, anak. Arlene, iwan mo muna kami. Upo ka, Tay. Anak. Tatlong buwan na ang utang namin sa apartment. At kung pwede sana, makapag-enroll si Jennifer sa isang vocational course sa TESDA. At yung kaso ng kapatid mong si Mario, papa-areglo na lang. Tay, masyado kayong opportunista. Isipin nyo, moral obligations nyo sa akin yung binibigay. Bakit hindi nyo turuan yung anak nyo na maging self-sufficient? Maging self-supporting tulad ko nung college ako. Diba scholar ako? Kasi kung umasa ako sa inyo nun, magiging illiterate ako. Dahil hindi kayo good provider. Cherry. Enough! Tumanda na kayo sa pagiging underwriter. Hindi na umasaya sa buhay nyo. Miserable. Ay, naku. Cherry, anak, baka naman pwedeng lubusin mo ng pagtulong mo. Gawin mong 30,000. Masyado naman kayong timawa. Abuloy ko. 20 lang yan.
And beggars are not choosers. Maraming salamat, anak. At sana'y pagpalain ka rin, Diyos. Naku, umalis na nga kayo. Aga-aga, drama-drama. Tandang buwisit. Lola Enteng, alam ko po favorite niyo ang apples. Tig-isa po kaya ni Tita Jane at Tito Mario. Salamat, Apo. Apo, sana lagi ka magbabait, ha? Opo, Lolo. At lagi mong mamahalin ang mami at ang nanay. Opo. Hi. Oh, hi. Galing pala rito si tatay. Oo, galing nga. Nagmolestya na naman. Anong nagmolestya? Eh di nagmolestya. Binukas ang palad na parang pulubi at nanghingi ng pera. Eh, ano naman nasama nun? Tatay mo siya. Ang masama ay ang awayin mo at lapastanganin ng sarili mong ama. Teka muna. Sinong bubut nang nagsabi sa'yo niyan? Siguro yung malit na bruha, no? Napaka-chismosa talaga nun. Hindi chismis ang pagsasabi ng katotohanan, Cherry. Hindi ba nagbilin ako sa'yo? Igalang mo ang iyong ama. Bakit nilapastangan mo na naman? The nerve. Hindi mo ba alam? Nagalit na galit ako sa kanya? Ano ka ba? For God's sake. He's your father. Yeah, he's my father. Yeah, I know that. Unluckily. Pero what kind of a father is he? A bad provider and a failure. You watch your language. What can I watch? Unang-una, namatay ang nanay ko sa ospital na wala kaming pambayad. Pangalawa, anong klaseng kabaong ang pinili para sa kanya? Yung pinakamura at pinakapangit? Tapos ano? Kung wala yon, anong gagawin ng mga kapitbahay namin kung hindi sila nagtulong-tulong? Ano, ibabalot ang nanay ko? Kung ano-ano lang? Alam mo, Cherry, You don't understand. You don't understand. Wala siyang kwentang ama. Hindi mo ba maintindihan yon? pero hindi niya kasalanan ang pagiging mahirap. Kasalanan niya yun. Kasalanan niya na tamad siya, wala siyang abilidad. Ano, he became contented sa pagiging simple insurance agent? Ano? At anong kliyente niya? Anong network niya?
yung mga kapwa niyang may hirap? Sumusobra ka na. Kung magsalita ka, para bang hindi ka galing sa hirap. Oh yeah, thanks for reminding me. Galing ako sa putik, and thank you, pinulot mo ko doon. Mabutit namin mo. Oh, talaga? Kasi meron ako nito. May utak ako. Pero anong ginawa ko? Alam kong mayaman ka, kaya hindi kita pinakawalan. Pero guess what? Wala kang masusumbat sa akin. You know why? Never ako umasa sa'yo. Nagtapos po ako ng business management, nagtayo ako ng sarili kong recruitment agency, at ako ang nagpalago nun. O sige, tama na. Basta't wag mong lapastanganin ang iyong ama. Igalang mo siya. Ba? Daldal mo? Para kang babae! Tama na! Ano, you gonna hurt me? Go ahead! Ikaw mo po. Asan yung mga passports na hiningi ko sa'yo kahapon sa Department of Foreign Affairs? Ay, ma'am, hindi ko pa po siya nakukuha eh. Ha? Noong Lunes ko pa hiningi sa'yo yun. Anong petsa na ngayon? Thursday na. Eh, kasi po, ma'am, ang sabi po sa akin dun sa passport division, bukas ko pa daw po na umaga pwedeng pick upin. Ba't hindi mo dinaan sa express lane? Ma'am, madidelay din daw po kasi wala rin daw pong pipirma. Alam mo, hindi ka naubusan ng katwiran, ano? Alam mo ba, kailangan ko yung passports dito sa table ko by tomorrow. Naghihintay ang principal ng JEDA na mag-hire sa kanila. Teka, nasa na nga ba si Ruby? Kailangan ko malaman kung magkano yung perang pumasok kahapon. Oh, more than 100,000 pesos po. I don't need that answer. Kailangan ko exact amount. Asan si Ruby? Ay, ma'am, tumawag po kasi siya kanina. Ang sabi po niya, dadaan lang muna siya sa school nung anak niya kasi nagka-problema daw po. Ano pa kailan ko sa anak niya? Hindi ko kailangan ng mga taong tamad. Mga taong tulad niyo, hindi ko alam mga rason, mga katwiran. Alam niyo ba, kung kayo tatamad-tamad, kung kayo, ganyan yung parating katwiran bibigay niyo sa akin, maraming akong ipapalit sa inyo. Sa kadang isang taong papalit ko sa inyo, 100 taong nakapila dyan. Kaya hindi kayo pwedeng makatwiran sa akin, okay? Naintindihan mo? Out! Tay! Naipas ako na yung competency assessment sa housekeeping. Meron na akong national certificate too. Kaya pwede na akong kumuha ng trabaho sa hotel bilang room attendant. Aba, okay Talagang okay, Tay. Bukas na bukas, maghahanap na akong trabaho sa hotel. Pagkatapos nun, pag nakaipon na ako ng unti, mag-aaral naman ako ng commercial cooking. Pagkatapos ng commercial cooking, mag-aaral na ako ng food and beverage service hanggang makagraduate na ako ng HRM. Uy, galing. Talaga parang hagdan yung ladderized education na yan ng TESDA, no? Paakyat ka ng paakyat. Opo, Tay. At ang mahalaga, bawat kursong matapos mo, pakikinabangan mo agad. Aba, galing. Mr. Clemente Sarmiento, Opo, ako po. narito ba ang anak nyo? Wala po, nasa city jail. Wala ko siya doon. Tumakas sa kagabi. Ano ho? Pag nakita nyo ang anak nyo, pakisabi sa kanya na sumuko siya. At kung hindi, paglalabas ang aming hepe ng shoot to kill order laban sa kanya. Huwag naman po, hindi naman likas na masama yung anak ko Hugante sa batas si Mario. Gagawin namin, tungkulin namin para huliin siya. Buhay man o patay. Mario! Subuko ka na. Hindi ako susukoy, Tay. Hindi ka makakatago sa batas. Hindi ako mahuhuli ng buhay. Ayoko na makulong. Itay, magpapahinga lang ako sandali. At huwag na huwag kayo magsusumbong sa pulis. Huwag
Yung sabihin, tatay ko kayo. Mario! Alam namin na andyan ka! Lumabas ka dyan! Mario! Hanggang dyan ka na lang! Mario? Anak? Mario? 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 Mario na! Mario na! Sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo. Ano na naman pinunta nyo dito? Problema na naman? Kwarta na naman? Ate naman. Anong ate na naman? Tumahimik ka ha? Bakit kayo nandito? Ang dami kong deadlines, Itay. Ang dami kong hinahabol na trabaho. Bakit niyo ako iniistorbo? Nandito lang ako sa opisina from 9 to 5. Cherry, pumunta lang kami rito para ibalita sa iyo ang nangyari sa kapatid mo. About family, dadalhin nyo dito sa opisina. Wala akong pakialam sa family. I leave it at home. Hindi ito ang tamang lugar, di ba? I'm working. Ang dami kong load. Marami akong deadline. Wala akong pakialam sa family. I leave it at home. Pwede ba tayo mag-usap sa bahay, ah? Bakit dito? Never na kayo nagdala ng good news sa akin. Parating na lang dinadala lahat sa akin. Can we share the load? Ate naman, huwag mo naman pagsalita ng ganyan si tatay. Parati naman bad news eh. Anong bago ba ngayon? Oh, may good news ka ba ngayon? Hindi kami andito para sa problema. Ano? Sige, tell me. Anong bago? Anong bago? Gusto lang namin paalam sa'yo, napatay na si Kuya Mario. Tayo, tara na. Tumulong ang bayaw ni Jennifer na si Mike nang makita nito ang mumurahing kabaong na hindi pa magkasya sa kanyang kapatid. Si Mike na rin ang sumagot sa lote na paglilibingan ng kapatid. Makalipas ang maraming buwan, bilang isang working student, ay nakatapos si Jennifer sa kursong Hotel and Restaurant Management. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, isang unos ang nagbabanta sa buhay ng kanyang ate Cherry. Hindi, ganito na lang, Padre. I'll see you in the office tomorrow. Just make sure kumpleto lahat ng necessary papers mo. And I can guarantee you. Okay, Padre? Ganun na lang, ha? Okay, sige. Bye. Yeah. Kumusta naman ang pag-aaral mo, anak? Okay po, Dad. Kaya mo bang maging valedictorian ngayon, sweetheart? I will try, Daddy. Arlene, don't try. Just do it. Alam mo ba nung bata ko, ang sama-sama ng loob ko kapag salutatorian lang ako. Oh, narinig mo mami mo? Yes, Dad. Yes, okay. Oh, mami. Ano naman masasabi mo sa request ng anak mo? Che? Mami, bakit po? May masakit sa akin. Mami, bakit po? Miguel,
Kailan ka pa nagkaroon ng burning feeling sa iyong pag-ihi, Mrs. Carolina? Mga 2 months na, Doc. Nagkaroon ba ng pagbabago sa frequency na iyong urination, lalo na sa gabi? Meron, mas dumalas po, Doc. Lately, anong kulay na iyong urine? Parang kulay tsaa. Eh, ganun pala eh. Eh, bakit hindi ka agad nagpatingin sa doktor? Doc naman alam niyo naman na busy ako eh. But our health is more important than our work. Alam mo yan, sweetheart. Mrs. Carolino, madalas ka bang mag-take ng antibiotics na walang prescription ng doktor? Kasi madalas din yung tonsillitis ko, Doc. Being an intelligent woman, alam mo na mali ang self-medication. Doc, teka muna. Don't beat around the bush. Can you please tell me what's wrong with me? Well, I cannot answer that right now. Magsasagawa pa kami ng series of tests on you. Hello, Carolina Residence. Good afternoon po. Arlene, Lolo Enting mo to. Kailan po kayo pupunta dito? At saka na, apo. Teka, kumusta mami mo? Wala po sila ni Daddy. Bumalik po sila sa ospital. Bakit? Sino may sakit? Si Mami po. Anong sakit ng mami mo? Anong sakit ng mami mo? There are a lot of disorders or diseases and conditions that lead to progressive destruction of the kidney, Cherry. Doc, pwede bang sabihin niyo sa akin kung gaano kaseryoso yung kondisyon ko? Ang kidney disorder mo ay irreversible. Ang ibig sabihin, wala nang pag-asa. Oh my God! Kailangan maghanap tayo ng kidney donor dahil kailangan mo ng isang madaliang kidney transplant. Mike, bakit ang tagal naman ng kidney donor natin? Gawin na natin 500,000 yung donation natin doon sa magbibigay. Kahit magkano, please. Ayoko pang mamatay. Ginagawa ko naman ang lahat, Cherry. Mike, napakabata ko pa para mamatay. Hindi ko pa na-enjoy ang buhay. Yung anak natin, bata pa siya para mawalan ng ina. Ayoko kitang mawala, Mami. Hingin ko po kay Papa Jesus na ligtas ka, Mami. Huwag mo kaming iwan yung Daddy. Please, Mami, don't die. Hindi, anak. Huwag ka mawalan ng pag-asa, Cherry. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. I want you to live, Mami. Kahit ako na lang pong mamatay. Don't say that, anak. Don't say that.
Hi, sweetheart. I have good news for you. Nanggaling ako kay Dr. Roque. Ang sabi niya, compatible kayo nung natagpuan kong donor. Matutuloy na yung transplant sa akin. Oo. Sa lalong madaling panahon. Oh my God. God is so good. God is so good. Totoo yan. Ang bait-bait niya sa atin. Tingnan mo mga business partners ko. How is my patient today? Oh, hi, Doc. Dok, malakas na po ako. Kailan po ako pwede lumabas? Well, within the week ay pwede na. After all, successful ang kidney transplant mo. Mabuti naman, Dok. Ay, Dok, siya nga pala. Pwede ko bang malaman yung address ng donor? Bakit pa? Kasi Mike, syempre, gusto kong pasalamatan yung taong nagbigay ng buhay sa akin muli. Nandito pa siya sa ospital. Next week pa siya i-release. Talaga? Mike, puntahan natin siya. Puntahan natin siya. That's great. Excited na akong makilala siya. Ano kaya siya? Lalaki o babae? Saan tayo pupunta? Makikilala mo siya. Nandiyan lang siya sa kabilang kwarto. Ha? Ba't ang lapit? Ano siya, bata? Mike, excited ako. Siya ang nagbigay sa'yo ng panibago mong buhay. Itay? Oh my God, Itay. Oo, ate. Pero kung iniisip mo ng pambayad si Itay, nagkakamali ka. Kahit isang pera, hindi siya nang hingi sa inyo. Itay. Kanyang kita kamahal, anak. Kanyang kalinis. Kung magmahal ng isang ama sa isang anak. Maging ang buhay ko. Kung talagang kailangan mo, buong puso, handang itugtong ang buhay ko sa buhay mo. Para kahit paano, magkaroon ng katuturan ang buhay ko sa iyo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako.
kita. Mahal na mahal kita. Oo, mahal na mahal kita. Dahil sa kadakilaan ng ama ni Jennifer, tuluyan nang nagbago si Cherry. Sa ngayon ay kasama na sa bahay ni na Cherry at Mike ang kanyang ama. Maraming salamat sa iyo, Jennifer. Alam kong kinapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga televiewers, lalo na ng mga kabataang nagmimithi na maabot ang iyong tagumpay. Kung kayo ay TESDA graduate na nagtagumpay na sa buhay, isulat ninyo sa akin ang inyong karanasan sa address na naka-superimpose sa ating screen. Salamat sa inyong panonood ng ating premiere telecast. Hanggang sa susunod na pagtatanghal mga palangga, ako po ang inyong tito, Boboy Sihuko, na nagsasabing, don't stop dreaming, make your dreams a reality. Bitin ka ba sa pag-aaral mo? Sablay na ba ang pangarap mo? Kapos na ba ang kaperahan mo? Halika na, umakyat na tayo.